nauna? Oo, ako ang nauna. Binubuksan ito. Oh, masarap na tsokolate. Anong problema nito? Ang lambot? Anong gagawin ko dito? Naiintindihan ko. Kailangan malamig ito. Kaya una, puputulin ko ang pakete. Gawin natin ito. Tingnan mo yan. Tingnan mo? Pipigain ko ang tsokolate sa ibabaw ng yelo. Magkakaroon ako ng tsokolate na masarap sa puso. Ang ganda ng kinalabasan. Tignan mo kung gaano ito kaganda. Ang galing na ideya. Kailangan natin itong kainin. Ang sarap. At ikaw naman? Oh, may chocolate bar din ako. Super! Pero frozen. Hindi ko makagat kahit papaano. O dilaan ito. Mabali ka, stupid chocolate. At hindi ito gumagana. Didilaan ko na lang ito. At gagawa ako ng iba't ibang mga hugis. Halimbawa, isang bulaklak. Oh, anong ganda? Well, ang sarap naman. Isang matamis na tsokolate na bulaklak ang kailangan mo? Tingnan natin. Noodles? Masarap ito. Kakainin ko ito ngayon. Aba, oh? Ano ito? Nakapirmi ito. Oh, Diyos ko! Aba, wow. Hindi ito makagat. Kahoy ito. Paano naman ako? Isang masarap na merienda. Sakto lang para sa'yo. Napakasarap. Sarap. Oh, ang sarap ng noodles. Kakainin ko lahat. Nom 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 nom. Ha? Busog na ako? Ako'y nasusunog. Ang anghang. Ang mga chopsticks ko. Diyos ko, tigilan mo na. Oh, hindi. Sandali. Natunaw mo ba ang noodles ko? Ang sarap. Sige, subukan natin. Masarap! Salamat! Iniikot ko ito at pinihit. Akin yan! Oh, pizza! Bubuksan ko ito. Mainit na pizza. Ngayon kakainin ko ito. Kukuha ako ng piraso. Anong amoy? Napakasarap. Iyan ay napakagandang pizza. Dapat akong kumain ng isa pang piraso. Uy, Buksan mo rin ito! Oh, may pizza rin ako! Pero natatakpan ito ng yelo? Anong gagawin? Gawa ito talaga sa bato! Kumusta? Hindi masarap ang malamig na pizza. Oh, Diyos ko. Hey, gusto mo ng isa? Salamat. Napakasarap niyan. Nag-iisip ako kung ano ang meron tayo ngayon. 1, 2, 3. Natalo kita. Binubuksan ko na. Oh, kaunting tamis. Ano ang problema Sa tingin ko magiging masarap ito. Pero ano ba ito? Alam mo ba? Hindi ko alam. Pero bubuksan ko ang akin. Chupa chips! Ang laki! Susubukan ko ito. Oh? Ang dila ko! Tumikit ang dila. Anong bangungot? Tulungan mo ako! Hindi gumagana? May naisip ako? Isang basong tubig ang makakatulong? Ayan na! Bubuho ako ng kaunti. Oh, ang dila ko ay nasusunog. Masakit. Oh, salamat. Masaya ako't naging maayos ito. Kaya, ano ang mayroon ako dito? Likidong caramel ito. Kay sarap naman. Galing. Sa tingin ko, kukunin ko ang isang straw at gagawa ng mga bula ng caramel. Oh, wow! Ganda! At masarap! Ikaw? Hindi, salamat. Ngayon ako o ikaw? Tingnan natin. Meron akong McDonald's. Ano kaya ang nasa loob nito? Mga nuggets ito. Ang sarap! Ngayon kukunin ko ito. Aray! Mainit. Kailangan palamigin. Astig ang mga nuggets na ito. Wow. Buksan mo ang iyo. Sige. Oh, isang kahon ng mga nuggets. Pero ano ang gagawin dito? Buksan natin. Ang mga ito ay frozen na nuggets. Paano ito kakainin? Hindi makagat.
Ang tigas. Oh, at meron akong masasarap. Sa tingin ko, may ideya ako. Ilalagay ko ito sa plansa ng buhok. Hawakan ito sandali at... ang init! Palalamigin ko ng kaunti. Ang sarap. May naisip akong magandang plano. Ako? Tara na! Hindi tumitingin? Wow! Isang cocktail! Tignan mo! Hoy! Sige. Kamusta? Paano nakakaaliw? Gagawin ko ito. Uy, ano ito? Isang frozen na cocktail? Paano ito iinumin? Sige. Ano ang gagawin ko dito? Mas mabuti na. Siguro didilaan ko na lang ito. Ang sarap! Ayos yan. Ang gandang frozen cocktail. May marshmallows. Ngayon, iinumin ko ang matamis na chocolate cocktail ko. Ang sarap nito. Busog na ako. Ang galing. Maganda. Titingnan ko. Hotcakes at sirap at mantikilya. Ang sarap tingnan. Ang bango. Isang kutsilyo at tinidor. Magpuputol ako ng piraso ng waffle. Kailangan nating tikman ang masarap na ito. Ang ganda naman. Kailangan mong kainin lahat. Pwede ba akong... Sandali, frozen waffles? Ano yon? Parang gawa sa bato. Imposibleng kainin yan. Anong gagawin? Hihiwain ko sila. Hindi nakatulong ang kutsilyo at tinidor. Sige, kukunin ko ang lagari. Ano ang ginagawa mo? Kailangan maging ligtas. Aya na. Ngayon matitikman na natin sila. Medyo matigas, syempre. Pero kaya kong kainin. Ang sarap! Nagustuhan. Ano kayang iginuguhit ni Emma doon? Donut ba? Oo, sino kaya ang tatanggi sa masarap na dessert na ito? Hindi na makapaghintay na malaman kung sino sa mga kalahok ang makakayanan ng gawain. Pero determinadong manalo silang lahat. Wow, nagsimula na sina Lola at ang chef magluto. Tingnan mo lang ang chef. Madali lang para sa kanya. Nasa kawali na ang mantika at oras na para iprito ang ating mga donut. Ano ang problema dito? Gagawin ko ito ng sobrang bilis. John, sigurado ka ba? Sa tingin ko hindi mo alam kung paano magluto ng donuts. Sa tingin ko nahuli ka ni Lola. Hawak ko na. Huwag mag-alala. Magdadagdag lang kami ng kaunting mantika. Sige. Sana magawa mo ito. Sina Lola at ang chef ay nagsisimula ng maglagay ng mga donuts sa kawali. John, ikaw na ang sunod. Mag-ingat. Ang kumukulong mantika ay maaaring makasunog sa'yo. Oo, at binalaan ka namin. Well, hindi mo dapat nilagyan ng sobrang daming langis. Habang kalmado na naghihintay si chef at si grandma na maluto ang kanilang mga donut, nasa isang mapanganib na laban na ngayon si John sa langis. May kutob ako na hindi mananalo si John sa laban na ito. Naku po, tingnan mo nangyari sa mga donut na ito. Fanner cereal to John ay nang receive ng spatula. Huwag mong mag-alala, John. May maswerte ka sa susunod na pagkakataon. Ngayon tingnan natin kung ano ang meron ng iba. Wow, perpekto ang kanyang mga donut. Ano ang ginagawa niya? Maglalagay siya ng jam sa mga ito. At ngayon ay isinasawsaw niya ang donut sa icing. Mukhang nakakatakam. Ilagay na lamang ito sa isang plato at dekorasyonan ng sprinkles. Mahusay na trabaho. At ngayon tingnan natin kung ano ang meron kay Lola. Mukhang simple ang kanyang mga donut, pero malamang masarap din. Tingnan mo lang sila. Mukhang may naisip si John. Gagamit ba siya ng keso? Tingnan natin. Mukhang maganda na talaga itong keso. At ano ang gagawin niya dito? Siyempre, mga hulma ng donut. Napakahusay. Hey, pero para saan mo kailangan yan? Mukhang nagdesisyon si John na event ang stress niya sa pack ng Cheetos.
Naiintindihan ba ng kahit sino kung ano ang balak niya? Nakuha na. Ito ay pagbalot. Ngayon ay malinaw na ang lahat. Ang natitira na lang ay kunin ang magandang cheese donut na ito at igulong ito ng maigi sa mga mumo ng tinapay. Oo, sa tingin ko, palaging maaalala ni John ang kanyang laban sa kumukulong mantika. Mabuti na lang at may foil. Balutin lang ang donut natin sa isang piraso ng foil at iprito ito sa kawali. Hindi kailangan ng anumang mantika. Magandang ideya, John. Oo. Totoo na mas mabuti na huwag itong hawakan ng mga kamay mo. Parang ang sarap tingnan. Well, oras na para tikman. Simulan natin sa donuts ni Steph. Gustong-gusto ito ni Emma. Ngayon ay turn na ng Lola. Malamang niluto na ng Lola ang mga donut na ito para sa kanyang apong babae ng higit sa isang beses. Pero base sa mukha ni Emma, hindi siya gaanong impressed. At sa wakas, isang donut mula sa kanyang kapatid. Well, John, sana ay swertihin ka ngayon. Tingnan mo kung paano humahaba ang keso na ito. Siguradong gusto ito ni Emma. At ang nanalo ay si Shep. Maligayang bati. Ang pangalawang round ay nasa unahan. No kaya ang lulutuin ng ating mga kalahok sa pagkakataong ito? Wow, isang sandwich ito? Sino kaya ang mas may pagkakataong manalo ngayon? Chef? Lola? Or baka si John pa nga? John, ano ang ginagawa mo? Ang gawain ay gumawa ng sandwich. Hindi kainin ng pagkain. Iniisip ko na gustong gumawa ni John ng matamis na sandwich. Iniisip ko kung ano ang gagamitin niya para dito. Mari, magdagdag ng kaunting marshmallow, tsokolate. Oh, At 3 magkakaibang syrup. wow, ang sandwich ni John ay talagang matamis na bomba. Ano ang gagawin ni Lola? Ang lutudyang ham sandwich. Ang sarap. Ilagay ang tinapay sa kawali. Dapat itong iprito ng maayos. Ilagay ang ham, keso at bacon sa ibabaw. Ang bango nito. May isip lang natin kung gaano kasarap. Pero mukhang hindi masaya ang chef tungkol dito. Tingnan natin kung ano ang maiisip niya. Magsisimula tayo sa tinapay. Pagkatapos, kumuha tayo ng sariwang dahon ng litsugas at kamatis. Maingat natin itong ilalagay sa tinapay. Wow! Mga suso ang mga iyon. Lola, sa totoo lang, bahagi sila ng mataas na kusina at inihahain sa mamahaling mga restaurant, pagkain gourmet para sa tunay na mga gourmet. I pray to Anna to reserve circuits from Mason ng Bango. And ito lang yun. Here's one thing mapugita. Lola, mas mabuti huwag mo itong tingnan. Iprito ng mabuti ang mapugita at ngayon, idagdag natin ito sa ating masarap na sandwich. At hindi lang iyan. Keso, at hindi basta keso, kundi kesong may amag. Yum, meron itong kakaibang amoy. Oh, Lola, natatakot ako na hindi magugustuhan ni Lola ang amoy ng produktong ito. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin sa'yo. Sana ay pahalagahan ni Emma ang obra maestra ng mainit na putahe na ito. Hindi nakapagtataka na sinikap ng husto ng chef. Mukhang kapag nakahanda ang ating chef, may nagutom na. Buti na lang at may tsokolate palaging nakahanda. Mukhang hindi ito nasa ayos. May kailangang gawin. Tingnan natin kung anong maisip ni John. Naglalagay kami ng mga yelo sa mga plato. Sa tingin ko alam ko na ang gagawin niya. Ibuhos ang natunaw na tsokolate sa mga plato at tada. Ang maganda at masarap na palamuti ng sandwich ay handa na. Kung gayon, oras na para subukan ito ni Emma. Magsimula tayo sa chef sandwich. Tanging tunay na gourmet lang ang makaka-appreciate ng lahat ng kasofistikahan at pagka-unique ng putahe at hindi isa si Emma sa kanila. Pugita at mga suso? Nakakatakot yan! Grabe! Baka mas magustuhan niya ang sandwich ng kapatid niya. Sa tingin ko, makakatukso ito sa mga mahilig sa matamis. Tignan mo lang ang ang dami dami ng ng marshmallows, tsokolate, at syrup diyan. Oo, gustong-gusto ni Emma yan. Ngayon, parating na ang sandwich ni Lola. Ano pa nga bang mas hihigit sa kombinasyon ng keso, bacon, at hamon? Siyempre, ito ang panalo natin. Pasensya na guys, pero walang tatalo sa mga sandwich ni Lola. Hinidaki na Sarina o Lammer kung ano ang lulutuin ng mga kalahok sa round na ito. At ito ay pritong itlog. Napakasimpleng ulam, pero napakaraming paraan ng pagluluto. Itlog ni Lola. Naglalagay ng kaunting langis. Pwede bang makahingi rin ako ng kaunting langis? Siyempre, sa'yo na. Naku, mukhang may hindi marunong gumamit ng bote ng langis. Hindi, John, ikaw ay... matatapon mo lahat at sana'y nagtanong ka na lang. Habang gumagawa ng problema si John para sa sarili,
Nagsisimula ng magprito ng itlog si Lola. Magaling. Dapat din magmadali si John. Wala namang komplikado dito. Kailangan mong maingat na basagin ang mga itlog. At si Lola ay inilalagay na ang kanyang scrambled eggs sa plato. Ngawagyo, since we're another chef, ingisig kakaybay. Ang mahagar ay wala sanang kuhol sa pagkakataong ito. Mga peach? Sigurado ka ba, chef? Sige, titingnan na lang namin kung ano ang gagawin mo. Alright. And there Sa is the Mountain, sawit yung ito. Ang lihim na sangkap ay kamangha-mangha. Aking restaurant ay mayroong resiping ito at ginagawa na namin ito sa loob ng 1,000 taon. Parang walang sense, pero napaka-interesante. At ikaw, John, may nag-order ba ng fire show? Mukhang hindi maganda, pero mukhang kailangan mo pa ring ihain ito. Handa na ang lahat ng putahe at good luck. Simulan natin sa mga itlog ni Lola. Luma pero mahusay na klasiko. Walang kakaiba pero wala ring labis. Ano ito? Seryoso? Hindi ba nga? Kailangan mo yon? Well, John, maganda ang pagsubok mo. At kumusta naman ang putahe ng chef? Napakaganda nito na si Emma ay na-in-love dito. Bravo, Chef Fais. Service Sazar Sauce. Sa Chef... Maaring ang chef ang manalo, pero kaya ba niyang gawin ang salad na ito? Para sa chef at si Lola, madali lang ito. Pero paano si John? Nako, hindi niya alam kung paano maghiwa ng gulay. Medyo nakakahiya. Tingnan mo at matuto, John. Ipapakita sa iyo ni Lola ang isang masterclass. Ganito ang tamang paghiwa ng mga kamatis. Ilagay ito sa isang dahon ng letsugas at maghiwa ng ilang dibdib ng manok. Ang bango. Roast yun ng manok o simga dahon ng litsugas. At sanda na ang ating kisalad. Puff! Hindi yun ikinatuwa ng chef. Gagawa siya ng kakaibang bagay. Hulaan mo, muli, may mga dahon, mantika, at haluin natin ito. Oo, medyo nalilito sina Lola at John. Tingnan natin kung ano ang susunod na mangyayari. Ilagay niya ang lahat ng halong iyon sa kawali at kumuha siya ng hiringgilya. Hindi talaga tumitigil ang chef sa pagkamangha sa amin. Saan kaya niya nakuha yon? Wow, ang ganda niyan. Anong galing na chef? Talagang kamangha-mangha ito. Kumuha tayo ng dahon ng litsugas, punitin ang mga ito at ilang kamatis. Ano ito? Anong orihinal na paraan ng paghiwa? Mukhang tapos na si chef, pero kumusta naman ang iba? Si Lola, syempre, wala siyang ganoon na orihinal na paraan ng paghiwa, pero masarap pa rin. Oo, at John, nagpuputol ka pa ng mga gulay? Kailangan mong bumilis. Oo. Lola, nag-order ka ba ng maskara ng pipino? Ipakita mo sa akin ang nangyari, John. Malayo ito sa niluto ng chef. Mukhang hindi nagising si John dahil doon. Pambura? Gagawa ka ba ng salad mula sa pambura? May mukhang yan na nga ang gagawin niya. Hindi lamang mula sa chewing gum, marmalade at marshmallow. Sa tingin mo ba ay maa-appreciate ni Emma ang salad na ito? Gayunpaman, malalaman natin ngayon. Dapat magsimula ako sa isang ito. Oh, ang weird naman. Ngayon, ang salad ni Lola ay mukhang napaka-appetizing. Ano sa tingin mo, Emma? Hindi masama, ha? Wow! Mukhang ang salad ni John ay talagang pag-ibig sa unang tingin. Sarap. At mayroon tayong panalo. John, nagawa mo ito. Binabati kita. Isulat